dugang pa daw nga mga update dito dapita sa may Middle East. Ato nga makauban karon via Zoom, Ma'am Ritzel Molero Butaw. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Sir Steve Paikan, sa ating pong mga tagapakinig sa Bumbo Radyo Butuan at sa programang Suna Libre. Yes, ma'am. Nais lang po nating alamin, Ma'am Ritzel, ano po ba ang pinakabagong impormasyon na natanggap ng DMW Caraga tungkol po sa tensyon doon po sa Middle East, ma'am? Sa ngayon po, Sir Steve, patuloy po yung coordination ng ating central office sa mga regional office din, nagbibigay sila ng guidance. Ang directives po ng ating Secretary Hans Leo J. Kakdak sa ngayon ay magtayo po or mag-establish ng mga help desk, ang ating mga regional offices. So noong pong linggo, ang DMW Butuan ay nagkaroon na po tayo ng OFW help desk para po mag-cater specifically dito sa concerns ng natin sa Middle East. Until now po, patuloy yung ating pagtanggap ng mga complaints. Mayroon na po tayong 24/7 na hotline number na ginagamit para po sa mga request ng ating mga OFWs. Simula po ng Sunday, bukas po yung ating opisina para sa pagtanggap ng mga request for assistance at mga concerns ng pamilya ng mga OFWs. Ako personally kanina nakatanggap ako ng tawag ng isang OFW from Saudi Arabia requesting for guidance po muna yung kanilang mga hinihingi. Yes, RD, may inisal po ba tayo na data kung ilan po ang mga OFW mula po sa atin dito sa Caraga Region na sa kasalukuyan na sa mga apektadong bansa, ma'am? Yes, Sir Steve, sa ngayon po ang ating data sa DMW Caraga, ang ating pong mga OFWs from Caraga Region ay nasa 1,074 po sila na nandoon sa affected areas ng Middle East. Pero Sir Steve, gusto ko pong linawin itong pong data na ating i-present ngayon, ito po ay doon po sa mga OFW na balik manggagawa. So meaning po ito po ay mga pabalik-balik na sa kanilang mga employer. Yun po kasing mga OFWs na first time na umalis sa ating bansa ay under the agency process po sila. So sila po ay pinoprocess mismo ng mga agencies doon sa ating central office. So yun po yung sa ngayon ay hindi pa natin nakaka-capture, but nag-request na po tayo sa ating central office for the data sa mga doon naman nag-process sa kanila. Plus, Sir Steve, meron din po tayong mga OFWs na working na ngayon doon, but nung umalis din sila sa ating region ay mga tourist visa, yung kanilang mga bitbit or mga student visa. So most probably, Sir Steve, ito pong ating data na 1,074 ay mas malaki pa po talaga dito yung actual na bilang ng ating mga OFWs na nasa Middle East country. Pero sa initial po, ma'am, may na-report na po ba na mga OFW mula dito sa atin na apektado hinggil po sa tensyon doon po sa Middle East ngayon? So far, sir, wala pa naman po kami natatanggap na request for repatriation, yung mga gustong umuwi. Kadalasan po, ang nagre-request po sa atin ng assistance ay yung mga kapamilya ng OFWs, requesting for guidance lang kung ano yung kanilang gagawin in case na gusto nang umuwi ng kanilang mahal na mga kapamilyang OFW. Yung iba naman, gusto lang talaga nila ng official information kung ano ba talaga yung tunay na kalagayan ng kanilang mga kapamilya doon. Ang kinaganda kasi ngayon, Sir Steve, dahil sa meron na tayong mga social media, mas mabilis silang nakokontak yung kanilang mga family. So, meron pa namang open communication lines between the families and the OFWs. So, hindi pa naman ganun ka, worry yung situation natin. So sa ngayon ang atin lang talaga ay mabigyan sila ng mga psychosocial intervention pag sila ay nag-worry na talaga mabigyan ng tamang information para hindi na sila masyadong mag-alala sa kanilang mga
mahal sa buhay na nandoon sa Middle East country. Kadalasan nga po Sir Steve ay ayaw pa naman talagang umuwi ng mga OFWs dahil syempre takot nga sila, no, at they are also praying na sana wag na ngang mag-escalate pa ito into alert level 3 or alert level 4 dahil nga syempre may mga pinapaaral dito sa Pilipinas, no, may mga monthly na binabayaran ng mga housing, sasakyan, so they are praying na sana maging maging maayos na, no, yung situation natin doon sa Middle East countries. Ma'am, pag ganito po ang mga pangyayari, ano po kaya nga dapat gawin, no, ng mga kababayan natin, ng mga OFW? Halimbawa, ma'am, no, pag may mga emergency situation. Yes sir, oo. Of course po kung nasaan silang bansa, meron naman po tayong migrant workers offices, no? At saka meron din po tayong Philippine Embassy. So nasa one country approach naman na tayo. So kung ano po yung pinakamalapit sa kanila, no, yung Philippine Embassy or consular offices or migrant workers offices po, no, pwede po silang pumunta. Pero ang alam ko po Sir Steve, katulad ng mga regional offices, may directives na rin po ang ating Secretary Hans Leo J. Cacdac sa mga MWOs na i-reach out yung mga OFWs doon, at meron na pong mga exit areas, no, yung hinanda, no, meron ng mga areas kung saan sila pupunta dapat, no, kung sakaling mag-escalate pa, no, ang conflict doon sa ibang bansa. Tsaka Sir Steve, no, actually itong Middle East country and even Africa, before po tayo talaga nagpapaalis ng OFWs dito, meron naman po talaga tayong contingency plan, no. Part po yun ng requirements ng DMW sa mga employers at agency na before sila magpaalis ng papunta sa Middle East, dapat talaga mayroong contingency plan, no, yung mga employer in case na magkaroon ng giyera, calamities or disaster. So naman po ito, no, nakaayos na ito, nakahanda ito. Ang sa atin lang, sana wag naman na sanang umabot sa ganung sitwasyon. Especially ngayon, yung mga gustong umuwi, tutulungan po natin na makauwi sila, but of course, kinoconsider pa natin yung anunsyo ng bansa kung nasaan sila, kung safe na po bang lumipad, no? Kasi may mga ibang bansa pa na nag-close pa po ng kanilang mga international airports. Okay, follow up lang po, ma'am. Kung mapilitan, ma'am, no, na umuwi, no, dito sa atin, lalo na po ang ating mga kababayan, ng mga OFW, posibleng ano po kaya, ma'am, no, ang posibleng may tulong natin, may bigay sa OFW? Yes sir, no, actually lahat naman po tayong meron naman po tayong mga programs, no, at services para sa ating mga OFWs, no, lalo na yung mga distressed at displaced, no, katulad sa kanila, no, considered to sila na mga distressed OFWs kasi gusto pa naman nilang magtrabaho pero dahil nga nagkaroon ng problema ay napapauwi sila, no. Meron naman tayong mga financial assistance para doon. Kaya lamang po i-request natin, no, yung ating mga OFWs na sana before sila umuwi, make sure na makakuha po sila ng mga certifications sa ating mga Philippine Embassies at sa ating MWO para po sila ay ma-record po na sila po ay kabilang sa mga OFWs na na-displaced dahil po sa kaganapang ito. Minsan, ma'am, hindi po natin maiwasan, no, na magpanik po ang kanilang pamilya dito po sa atin, no, mga pamilyang naiwan sa ating mga kababayan ng mga OFW. Posibleng ano po kaya, ma'am, ang dapat gawin ng mga pamilyang andito sa atin o advice kaya, no, nating may bigay sa kanila, lalo na po sa assurance natin, sa hindi naman po sa DMW at saka sa ating gobyerno ng Pilipinas, para sa ating mga kababayan na OFW na lalo na po doon sa Middle East na nasa tensyon sa ngayon. Yung sa ating mga kapamilya, no, ng OFWs na nandito sa atin sa ating bansa, no, especially nandito sa Caraga regions. So far po wala po tayong natatanggap na mga concerns, no, or request, no, na may mga OFWs na sa ngayon ay naiipit sa mga giyera or kaya po naging naipit, no, sa mga naging
stranded or naging nakansela yung kanilang mga flights, no. So we are thankful for that, no, na sa Caraga region wala tayong mga ganong bilang, but of course Sir Steve, no, if in case talagang namumroblema sila, no, ang amin pong opisina ay open po, no, para bigyan sila ng mga psychosocial assistance dahil po meron naman tayong mga registered social workers. At of course, no, kung gusto talaga na ng face-to-face na coordination sa amin. But of course Sir Steve, we also have, no, our hotline number na pwede po nilang matawagan. Ito pong 0945-882-0646, no. Ito po ay 24/7 po na bukas para sa ating mga OFW families na gusto pong tumawag or mag-message para magkaroon ng kalinawan yung kanilang mga worries, no, ngayon. Okay. Sige, with that note, RD Ritzel Butama, baka may mensahe po kayo sa ating mga nakikinig ngayon, mga nanonood, sa mga OFW at saka sa mga pamilya nila na nanaiwan dito sa atin sa Caraga Region. Sir, sa ating mga OFW, make sure po nila, no, na subaybayan po nila, i-follow yung mga pages ng mga Philippine Embassy or ng Migrant Workers Office kung nasaan silang bansa. Kasi halos lahat po ng mga Facebook pages po namin ngayon, puro po talaga yon informations, no, kung kung saan sila ko contact para po kung sila ay may concern. Sa ating naman pong mga kapamilya ng OFW, ito po ay beyond, no, sa ating kakayanan, no, na i-cover, but of course we will do our best na sana, no, wala talagang maging casualty na Filipino, no, especially from Caraga region dito sa conflict na ito. And we are one with you, no, in prayers and in actions, no, para po matulungan natin yung ating OFWs at ang kanilang mga pamilya. Okay, with that note, RD Ritzel Molero Butama, once again, maraming salamat po, ma'am. Salamat po uli. Thank you po Sir Steve at sa Radyo Bombo. Okay. Ang atong